mga kapubring Bisaya? It's another day, it's another video na naman. Welcome to my channel. And for today's video mga kapobre, meron na naman po tayong tatatuan. Isang mapagpalang araw nga po pala sa ating lahat. At ang project natin ay isang rosas, mga malabulaklak sa hita ng ating client. Ayon. So ulitin ko po, para po ito sa mga open-minded nating mga viewers. Bawal po sumasasilan yung pagmumukha. Bawal po sa mga masasilan na utak. Tayo po ay open-minded, kaya sana po at mag-enjoy kayo sa ating video. Ayun. Magawa po tayo ng mga ganitong content for entertainment purposes lamang po. Para naman po makita nyo kung ano yung buhay ng isang tattoo artist. May mga nadaanan akong mga comments, may mga nagtatanong, bakit nga daw ang mahal ng tattoo, ang liit-liit lang ng design. Yun po ay nakabase sa experience ng inyong tattoo artist. Siyempre, nagmamahalan po yung presyo sa ngayon ng mga artist dahil po yun sa mga gamit. Siyempre, hindi rin po nagmumura yung mga gamit, nagmamahalan din po. Maliban po sa karayom, disposable kasi halos lahat ng ginagamit namin, inks, ink cups, mga needle, mga cartridges, at saka machine po mga kapobre. Siyempre, sa panahon ngayon gumagamit na kami ng medyo upgraded na ng mga machine. Hindi na yung maiingay, para naman din po makafocus kami sa pagtatattoo. At syempre hindi kayo masyadong makafeel ng sakit, kasi isa po yung ingay sa nakakapag-trigger ng sakit. Yun po. Kahit pa, lalo na pag yung napili yung tattoo artist medyo mataas-taas na yung pinagdaan sa pagtatattoo. Lalo na kung nananalo na siya ng mga competition, syempre normal na magmamahal yung kanyang mga presyo. At saka isa pa, lalo na kung yung tattoo artist na pili nyo ay merong shop, syempre dapat mag-additional para sa inuupahang shop. Ayun po. Balik tayo sa pagtatattoo. Gamit nga pala nating needle size dyan mga kapobre is 5RL. Ayun. At saka nasa volts, I think nasa mga 7 volts lang ata ako, or 6.5, ganun lang ako. At saka ang gamit natin dyang ink mga kapobre is syempre dynamic. Normal po yun, isa po yun sa mga affordable but napakasulit na ink na ginagamit ng mga artists. Yun. At saka pala, meron na palang lumabas ngayon mga kapobre. Tatlong kasi yan mga kapobre na dynamic. Merong dynamic black, merong dynamic triple black, at saka yung bagong lumabas ngayon, yung blackout. Naku, nakaka-excite naman mga kapobre, kasi parang gusto ko rin itry yung mga ganun. Para kasi yun sa mga gustong magkarabaw skin. At ayun po, balik po tayo sa pagtattoo. Ayun po, tapos na ating mga linyahan. May mga parts tayo dyan na medyo nilight lang natin mga kapobre, kasi lalagyan pa natin ng shading yan. At saka sa bandang yan mga kapobre ay medyo nangangapit-ngapit na nga ating tayo, kasi nakaka-feel siya ng sakit sa bandang shading. Saka kung mapapansin nyo mga kapobre, medyo napapahawak na talaga yung ating client. Sinadya ko talaga yan mga kapobre. Sinadya ko na hawakan niya yung kamay ko, saka para ma-feel ko kung masakit ba. Bali nga sabi ko sa kanya, hawakan mo, tapos kung nakakaramdam ka ng sakit, pigain mo lang yung kamay ko para medyo malight ko. Kasi hindi kasi may iwasan mga kapobre na minsan na medyo mapalalim natin ng konti. Kaya napaka-importante na pakiramdaman yung tawag dun. Dapat huwag masyadong diinan, kasi para hindi sumabog yung ink sa loob ng balat ng ating client. Lalo na pag babae, kasi alam naman natin pag babae, mas manipis yung balat nila. Kaya mas malaki yung chance na pumutok sa loob ng balat yung ink. Kaya doble ingat para po sa mga artist katulad ko. Alam nyo mga kapobre, iba't ibang klase kasi yung mga artist mga kapobre. Kanya-kanya ng style. May mga artist na mahilig mag freehand, may mga artist na magaling mag portrait, meron din mga artist na magaling sa mga minimal, malinis na mga minimal nila. At saka meron din mga artist na napakaganda, napakasulit mag color packing, yung mga neutral. Kaya mas maganda na piliin nyo mabuti
kung ano yung artist na babagay sa inyo para sa mga design na gusto nyo ipatato sa inyong mga balat. At yan po, I think tapos na yung ating tatuan session. Pinapakita ko siya, pinaparamdam ko sa kanya. Ito yung gawin mo pagkatapos, bawal maligo ng dagat, bawal po sa direct sunlight, at saka ugaliin yung mga aftercare na binigay ko sa kanyang ointment, ugaliin na lagyan para hindi mag-dry. At ayun po, yan po ang ating finished outcome mga kapobre. Sana po ay nagustuhan nyo kasi nagustuhan ng ating client. Hindi po natapos yung aming session dyan mga kapobre, kaya babalikan nyo pa ako sa next week. At ayun po, Pobreng Bisaya, always on the go. Ciao, ciao! Haha!